So finally dumating na rin yung ating flow watt na 250 watts, 1 kilowatt hour na battery capacity. So matagal na to sa market actually. Nakikita ko na to noon pa. Naingganan nyo rin talaga ako bumili noon pa. Yung downside lang nito noon pa is nasa 50 Hz lang kasi yung kanyang frequency. Which is kapag 50 Hz kasi is hindi siya ganun kaganda sa mga motorized equipment katulad ng mga electric fan. May mga ugong kapag ganun. Pero yung mga lately na nakikita ko na nagre-review or yung mga lately na nakaka-receive ng flow watt na power station, sabi nila 60 Hz na yung dumarating sa kanila. So napabili ako para matry natin kung totoo ngang na 60 Hz na rin yung dumarating sa ating mga consumers. So nabili natin to ng naka-sale, nasa 7,700. Ayan, 8 lang. So unbox na natin. So may nagsabi rin no, ang ginawa niya, sinarge niya na muna bago niya gamitin. So ganun na lang din gagawin natin. So kapag open natin ng box, ang una natin makikita, ito na yung power station. Meron siyang mahabang solar cable. This is XT90, yung mas malaki. Meron na rin dito sa gilid na ayan, power cable. Tapos ito na yung pinaka power station natin. Medyo mabigat. So wala nang ibang laman, yun lang. Yung power station okay naman siya. Plastic. Yung outer layer. Yung handle niya sturdy rin. Ito yung DC input, ito yung AC input. Meron siyang fan dito. Tapos ito yung output. Tapos may fan din dito sa ilalim. Ito yung power button niya. Ito yung indicator ng battery level. So wala nga lang pala tong app ha. Yan. So meron siyang charge. May 2 bars out of 4. So ito yung quick specs niya. 1,004 watt hour or 1 kilowatt. Yan, 200 watts yung kanyang maximum na input ng solar. So tignan natin. Gamit tayo ng watt meter ko. Watt meter. Ito. So may watt meter tayo para makita natin kung ilang hertz na nga ba talaga. Magkano ba to? Pagtan natin. Baka hindi magana yun. Ayan. Ayan, nakikita natin gumagana na dito. So, by default, out of the box, 50 Hz. Pero sabi nung isa kong nakita na nagre-review na ito is sinaksak niya dun sa power para ma-detect na 60 Hz yung ating frequency sa bansa. So try muna natin siyang isaksak.
So ayan, charging na siya. Kasi nagbiblink-blink na dito. So check natin. Ito ba yung sira? Ito pala. So yan, 60 Hz na. Yun na detect natin dito. So try natin tanggalin yung ito. Tanggalin muna natin. Tapos tanggalin natin to, yung charger. Tapos try muna natin i-off. Ayan, so naka-off na siya. On natin ulit. Oops, tagal ah. Yan, naka-on na ulit. So titignan natin kung yung ginawa natin is nag-materialize, kung na-detect niya na 60 Hz yung dumadaloy na kuryente dito sa bansa natin para ma-reprogram siya. So check natin ulit. Kung 50 Hz to, ibig sabihin wala na. Ito na yung end game para sa mga ibang power station kasi napakataas ng capacity niya. Tapos pwede siya sa mga emergency. Pero syempre, yung sa capacity niya, itetest pa rin natin yan kasi if it's true capacity na 1 kilowatt, end game na talaga to. Para sa mga gusto lang ng mura at mababa lang yung watt power na kailangan nila sa bahay nila. Ooh, sheesh. So 60 Hz na. So tatry natin naman siya sa electric fan. May electric fan tayo, clip-fan. Ayan. Lamat lang natin to. So nakasaksak na yung clip pan natin, makikita natin dito. Ayan, may nakukuha siyang 7 or 8 watts. So ito yung clip pan natin. Sobrang quiet. Sobrang quiet as in. So technically yung 60 Hz nito, 60 Hz na rin talaga. Ayan. 60 Hz na talaga to. Ganda. Ayan o, wala kayong maririnig na ugong. Unlike kapag naka 50 Hz, yung mga 50 Hz kasi umuugong yung mga motorized equipment, nakakasira siya ng mga motorized equipment. Pero ito, solid. Walang ugong. So magpo-further review pa na tayo nito, magka-capacity test tayo. Pero for the meantime, ita-drain muna natin siya, ita-charge muna natin siya. Ita-try natin sa solar, ka-capacity test natin, and then sa uli, bibigyan na natin ng rating. So yun lang muna guys, thank you. So shoutout nga pala dun kay Sir Inoch ba yun? Ito, lalagay ko na lang dito. Sa kanya ko nakuha yung idea. Thank you sir. So until next time, sa aking review.